Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang napakahalagang issues na patuloy na hinaharap ng ating lipunan. Ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao. Sa bawat yugto ng kasaysayan, makikita natin ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap at inapi, ay madalas nagiging biktima ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Ang karapatang pantao ay likas sa bawat individual, ngunit sa kasamang palad, ito ay madalas na natatapakan. Maraming halimbawa ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa ating bansa. Kabilang dito ang mga kaso ng biglang pag-aresto nang walang sapat na ebidensya, pagkawalan ng mga aktivista at pagkitil ng buhay ng mga taong nagsusulong ng katarungan at pagbabago. Hindi lamang ito nakikita sa panahon ng martial law, kundi maging sa kasalukuyan. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi lamang sumisira sa individual na karapatan, kundi nagpapakita rin ng pagkasira ng ating sistemang panlipunan. Ang mga biktima ng karahasan ay hindi lamang mga pangalan sa balita, sila ay mga anak, magulang at kaibigan. Sa kanilang pagkawala at pagdurusa, nakikita natin kung gaano kahalaga ang pagtatanggol sa karapatang pantao. Ang mga taong pinipigilang magsalita at pinapatahimik ay patunay na nanatili ang hamon upang ipaglaban ang kalayaan, dignidad at katarungan. Sa huli, mahalagang maunawaan natin ang karahasan at paglabag sa karapatang pantao ay hindi dapat nagiging normal o tinatanggap na bahagi ng lipunan. Tungkulin nating lahat, lalo na bilang kabataan, na maging mulat at aktibong nakikilahok sa pagtatanggol ng mga karapatan. Ang ating tinig ay mahalaga at ang ating pagkilos ay maaring magbunga ng pagbabago, naway magsilbing paalala sa atin na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng may dignidad, kalayaan at katarungan. Karahasan at paglabag sa karapatang pantao, mga karahasang gumagamit ng puwersa na nagdudulot ng pagkatakot ng karamihan ng bawat Pilipino. Mga puwersang pumabalot sa mga inosenteng biktima na walang kalaban-laban, mga pang-aabuso sa mahihirap na parang walang katapusan. Walang nga ba tayong karapatang lumaban o ipaglaban ng isang mahihirap at walang lakas ng loob na ipaglaban ang ating karapatan? Hindi dapat tayo manahimik. May karapatan tayong manatigan ang buhay ng dignidad, kalayaan, katarungan. Ang karapatan ng tao bilang isang mamamayan, hindi natin ipaglaban, hindi lamang pansarili, kundi na rin ang inaakit mga walang luses. Tayo ang batas, sama-sama ang naninigan, Mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang karapatang pantao ay hindi pribilehiyo na ibinibigay lamang para sa iilan. Ito'y karapatan ng lahat, bata o matanda, babae o lalaki, mayaman o mahirap, anuman ang paniniwala o pinagmulan. Ang karahasan at paglabag ay hindi dapat manormalisa, sapagkat nasanay tayo kapag nanahimik tayo para na rin nating tinanggap na walang halaga ang buhay ng iba. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang lipunan ay hindi sa taas ng mga gusali
o sa dami ng kayamanan, kundi sa paraan ng pagtrato nito sa pinakamahina at pinakatahimik na miyembro ng bayan. Kung ang karahasan at paglabag ay mananatiling bahagi ng ating kwento, kailan nating mararamdaman ang tunay na kalayaan. Ngunit kung tayo'y maninindigan, magsasalita at kikilos, maitatala rin sa ating kasaysayan ang panahon kung kailan hindi na nananaig ang takot, kundi ang dignidad at hustisya. Mga tagapakinig, ang laban para sa karapatang pantao ay laban nating lahat. At gaya ng panitikang nagsilbing tinig ng mga inaapi, naway maging tinig din tayo ng pag-asa, katarungan at kalayaan. Napili namin itong topic tungkol sa karahasan at paglabag sa karapatang pantao ay dahil hanggang ngayon nakikita pa rin natin ito sa ating lipunan, mula sa pangmaslang, sa pilitang pagkawala, hanggang sa panunubil sa mga tinig na naghahanap ng katarungan. Hindi lang ito bahagi ng kasaysayan, ito ay realidad